tulong ang abolition yan for the past years. Pero yun nga, wala naman tayo nakikita ng use ito kasi hindi siya nakarelate sa travel needs sa mga tao. So, panahon na talaga na i-abolish siya. So, itong proposed No, National Revenue Authority, yes. Ma'am, siguro mas maiintindihan ng mga tao, what good will this do instead of mayroon tayong BIR bills? Alam niyo kasi pagka National Revenue Authority, mas independent siya, magiging parang government, GOCC siya, government corporation. Isa sa mga pinaka-importanting elemento kasi sa BIR ngayon ay yung human capital. Katulad ng binanggit mo, napakababa ng sweldo ng ating BIR. Mas pangalawa, very politicized and political din talaga siya, yung appointment ng mga iba't ibang posisyon sa BIR. Ang nakita po natin sa iba't ibang revenue authority sa ibang bansa ay nagkakaroon sila ng flexibility na i-hire kung sino ba yung mga dapat i-hire. I-hire ang best people to run the revenue authority dahil tumataas na yung sweldo nila. Nagiging mas independent din ito dahil hindi na naaayon sa appointment ng mga at endorsement ng mga politiko kung sino ba ang ma-appoint sa kanilang revenue authority. Ang isang importante din siguro na characteristic na wala dun sa mga original revenue authority na na-file ay pagkakaroon ng taxpayer advocate na binanggit ko. Kung i-google po natin ang Taxpayer Advocate Office, meron yan sa ibang bansa na kung saan ang pangunahing trabaho nito ay ipagtanggol yung karapatan natin bilang mga taxpayer. Kasi nga wala tayong boses. Ang pagkakaroon ng Taxpayer Advocate Office ay isang independent office pero nasa loob ng Revenue Authority. At sila yung nagsisilbing oversight para protektahan yung karapatan natin bilang taxpayer. Wala pa po tayo niyan sa Pilipinas. Ilang beses na rin yan napag-usapan yung tinatawag na Tiboro Bill na pending pumasa sa Senate pero hindi rin yata nagkaroon ng BICAM kasi nasa DOF pa ako na pinag-uusapan niya. Tapos umalis na sa DOF, hindi ko alam kung ano yung dahilan kung ba't hindi siya pumasa bilang batas. Pero tingin ko, isa rin po ito sa napakahalagang reforma dahil katulad ng nabanggit nga sa akin. Imagine ang input VAT ng mga businesses natin ay hindi na re-reimburse since July 2025. Paano naman silang magsasalita? Halimbawa ako si Business A, makakapagreklamo ba ako kay BIR? Baka mamaya sa susunod na taon, puro audit letter ang matatanggap ko. So kailangan talaga natin yung independent office na mag-advocate sa atin bilang taxpayers para hindi naman tayo magiging subject ng harassment ng mga ahensya nila. Thank you. Thank you.